Narito naman po ang natataying best practices sa pagsugpo sa krimen. Gayon din ang mga proyektong pangkalikasan ng Rahabago Police Station. What's this? Hindi biro ang magpanatili ng kapayapaan at kaayusan na binubuo ng 105 na barangay. Isang estratehikong hakbang ang ipinapatupad upang masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Sa kabila ng limitadong bilang ng ating mga tauhan, mas pinalalakas natin ang police visibility sa tulong ng technology at community partnership. Sa pamamagitan ng masisipag nating force multipliers, kung saan ang bawat 2 pulis ay kaagapay ang 10 barangay tanod, patuloy ang ating foot at motorcycle patrol, kasabay ng 24/7 na pagresponde sa ating hotlines at official social media pages. Halina't panoorin natin ang ating tampok na himpilan ng pulisya ngayong gabi, ang Rahabago Police Station, sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Ronald M. De Leon, Chief of Police. Magandang gabi po sa lahat ng manonood natin sa Police at Your Service. I am Police Lieutenant Colonel Ronald De Leon, the Station Commander of Rahabago Police Station. Mayroong kaming una is hotline namin. Pangalawa, mayroong kaming social media kung saan pwede sila maglagay ng reklamo. Third, mayroong Bilis Kilos Action Center ang City Government of Manila. At the same time, yung pinaka-importante na best practices namin dito sa Tondo na naging effective siya in terms of information drive is the police and community online interaction. Kasi lahat na ngayon nakahawak na ng cellphone. So we can convey message to them that they can file a complaint, pwede silang magreklamo sa atin, maa-actionan natin agad, which is ginagawa naman nila through online. Pagka may time dito, pag Monday, may nakaschedule kami na nagla-live kami dito. At least kausap ko sila. Nagtatanong sila natin para yung interaction na susolusyonan na natin there and there, yung mga tanong nila, sir, paano po ganito? Yung mga problema namin dito, paano ba po solusyonan? At least, pati yung mga barangay natin is nai-involved na dito sa, it is the police and community online interactions na doon ang ginagamit namin, yung mga accounts namin, social media accounts, to conduct information drive to encourage our people na nandito yung kapulisan natin handang magbigay ng solusyon sa lahat ng mga problema ng komunidad. Sa anti-illegal drug campaign natin, naging effective yung isang best practices natin na police and community online interactions. Kasi doon sa mga page ng ating police station, nagme-message na yung ating mga constituents, pictures, videos, name ng tao, informations ng mga involved doon sa mga drugs sa mga drugs. Ang gagawin na lang ng operatiba natin ngayon is babalidate, then operate. Napapadali kasi ang community na ang nagbibigay ng information through the social media. Kasi nagkakaroon na tayo ng interactions. Itatago nyo lang po yung identity namin. Ito po yung mga informations. Kailangan nating i-validate kasi di man, may mga kapitbahay din naman na minsan na magsusumbong lang sila kasi galit sila sa kapitbahay nila. But most naman ng mga information na sinisend nila sa atin, nahuhuli natin. Yung mga involved sa drugs na yun. Every week or every month may nadadagdag na mga nadadrug cleared na barangay. May mga elements lang na nahihirapan dito sa Rahabago. Kaya sinasabi nga nila, people of Tondo come and go. Kasi minsan hindi na mahirapan yung ating mga barangay officials kasi hindi naman namin residente yan eh. Like yung sa mga tenements, sa mga squatters area. These are elements na minsan is na contributory siya doon sa paghirap ng aming barangay clearing operations, drug clearing operations. Pero kahit papano is may mga nadadrug cleared tayo. Consistent and strict implementations. Kasi pag consistent tayo, sabi nga, dapat araw-arawin hanggang sa masanay. There is a talk in the people of Tondo na nakasanayan na kasi namin eh. Kung makita ninyo sa social media, the feedback of the community, yung mga comments na ginawa na ninyong salas,
ginawanan yung tambayan, parkingan, o ano pa man dyan, nilagyan ng kalakal. So nag-launch tayo ng tinatawag nating balik disiplina or offline disiplina. Lahat ng mga nahuhuli namin, kinakasuhan. But in the name of fairness and process of the law, ginagamit ulit natin yung social media. Ilang beses tayo conduct ng information drive, giving warnings. Ngayon, this past months, puro na kami panghuhuli. And the result of this, lumabas na yung 35 warrant of arrest sa ordinansa lamang. Ngayon, yung mga tao naman sa Tondo, pag nakikita naman nila na may batas na nagbabawal dito, sumusunod naman sila. Now, there is development in Road 10, development in Kapulong, in H. Lopez, lumuwang yung mga kalsada. Kasi inaaraw-araw ng ating kapulisan, lahat yan, inuhuli, kinakasuhan, hanggang sa masanay na silang sumunod sa mga batas at ordinansa na ipinapatupad. Sa pamamagitan ng offline disiplina, ipinagmamalaki ng himpilan ng pulisya ng Rahabaho ang mahigpit na pagpapatupad ng mga batas at kautosang pambarangay sa Tondo. Matapos ang mga paunang babala, ang patuloy na pag-aresto at pagpapatala ng mga nahuhuli na nilalagay nila sa kanilang mga official social media pages. Ito ay nagbunga ng mas disiplinadong mamamayan at mas ligtas na mga kalsada. Tugon ng himpilan ng pulisya ng Rahabaho sa suliranin sa Road 10 ang Project Bayanihan, isang makabagong hakbang kung saan ginagamit ang pagbusina para sa mabilisang pakikipagtulungan ng mamamayan. Katuwang ang Maya Audio na ginagamit upang agad na matukoy at maaksyonan ang anumang banta sa seguridad. Nagkaroon tayo ng mga series meetings, conferences with stakeholders, drivers and truckers, barangay officials, and even mga batang Tondo, kung paano natin masolve yung problem na ito. Nag-derive tayo doon sa Project Bayanihan. So, ibig sabihin, pag may umaatake na jumper boys at nakikita ng mga drivers natin, sabay-sabay na busina. Kaya naglagay kami doon ng tarpaulin sa entrance, papasok dito sa Maynila, na nakalagay doon sabay-sabay na tayo may bayanihan, sabay-sabay na busina and dial 911 para jumper boys tuluyan na nating wakasan. So ibig sabihin, pag may insidente, magbubusina ang lahat ng mga drivers, yung binibiktima o yung nakakita mismo na may jumper boys dun sa kalsada, mag-hazard. And one of our strategy, minsan nandyan yung ating Maya, yung mga drone natin. Pinapalipad natin yung drone at namomonitor natin kung saang banda sa kahabaan itong Road 10 na ito. Tinitrace natin yung mga biktima. Through social media interactions, nilolocate natin yung mga biktima. At pag nakukuha natin yung mga jumper boys na ito, pinapailan natin ng kaso. Kaya lumulutang yung mga complainant dito para matigil na. And mag-ilang buwan ng matahimik yung Road 10 natin. Ang problema lamang, maraming mga mamamayan tayo na nagre-repost ng mga insidente or hindi naman nangyari sa Road 10. May na-encounter kami na isang video na pinost nila na nangyari ito sa port ng Cebu, pero ang caption is Road 10. So, nagsesend siya ng maling mensahe. Tapos may mga inuulit na mga repost. Kaya ang ating Police Community Relations Section ng police station natin, nagme-maintain na kami ng record. Pag mayroong mga repost na mga video, ini-engage agad ng ating kapulisan na nahuli na po ito, napailan na ng kaso, which is the instruction naman ng Kamkrame sa amin para, sinasabi nga, para hindi na lumaki yung apoy. Yung problema natin sa Road 10, kaya nagdagdag ng additional personnel na inilalatag natin dyan. So, bawat area, may mga post dyan na nilagyan ng mga kapulisan natin. At the same time, yung ating Manila District Traffic Enforcement Unit, every 1 hour, kailangan nilang ipasadahan yung kahabaan ng Road 10 northbound and southbound para matanggal yung mga obstruction. The same way, with the District Tactical Motorized Unit, ganoon din ang ginagawa nila. Na ginagamit din natin yung binigay ng City Government of Manila ng mga motorsiklo kasi pag nag-build up yung traffic, hindi na epektibo yung mobile patrol. Ang effective dyan is motorcycle patrol.
Ngayon, ma-maximize natin yung visibility in the Road 10 because of the motorcycle patrol. Not only in Road 10, sa lahat ng nasa sakupan ng AUR ng Raksabago Police Station, napapasok natin yung mga maliliit na iskinita because of the motorcycle patrol. Hindi lamang pag-aresto ang tugon ng Rahabaho, kundi ang pag-akay sa ating mga kababayang kasapi sa mga pagnanakaw sa kalsada. Alamin natin ang kanilang mga hakbang at kung tunay nga bang nakatulong ito para sa pagbabago ng kanilang buhay at kaayusan ng pamayanan. Naisip kasi ng ating kapulisan ito, lahat ng mga nahuhuli natin ng mga pamilya ng jumper boys, ang sagot nila, sir, pambili, pangkain. Kasi sir, gutom kami. Sabi ko, why maghanap tayo ng paraan? Kasi yung iba dyan, na mga jumper boys, nagnanakaw ng mga wire, sinusunog yung mga wire at yung tanso ibinibenta. Tinatanong ko sila, magkano benta nyo nito? 30 pesos, 50 pesos. Sabi ko, turuan kaya natin sila magtanim. Yung tinatawag nating urban gardening. May project kasi si Yorme na urban farming. Kaya lang malaki na yun eh. Pag sinasabing urban farming o magastos needs place. So pinababa natin dito sa Raksabago Police Station ang approach natin na urban gardening. Ang urban gardening, may tinatawag kami doon eh, Project Less Po Plantido. Urban gardening, no hunger, no crime. Ngayon, pag pumupunta kami dito sa mga barangay 105, yung sa Happy Land in Aroma, ini-emphasize namin, okay, magsunog kayo ng tanso, ibenta ninyo ng 30 pesos, 50 pesos. Magtanim kayo ng kangkong, alugbate, kamote, ibenta nyo sa talipapa na tag 20 yung bawat tali. This is illegal. Ang pagbenta ng gulay is legal. At the same way, kung may tanim sila sa bahay nila, di ba? Mayroon kang kangkong doon o eni, kamote, alugbate, bili ka lang ng sardinas, ulam na. So, ibig sabihin, this is the soap approach. Maliban doon sa kinakasuhan natin yung mga nagbabayonate ng jumper boys, pinalima natin. In the whole city approach natin, binabaan na naman ng city government ng mga tulong, binibigyan ng trabaho. So, nakaisip ang ating kapulisan, paano ba natin maatake yung problema in the soap approach na mabigyan sila ng trabaho na yun eh. Pag nakaharvest sila, ibenta mo sa talipapa, that is income. Pag wala kang ulam, harvest ka lang dyan sa harap ng bahay mo, pwede na. Targetin din yung sa nutrition natin. So at least in our own little way, nabibigyan, hindi man natin nasusolve, at least naiibsan natin yung problema. Mayroon kaming regular barangay ugnayan. Maliban doon sa barangay ugnayan, kaya nga pag nagkakaroon kami ng pagpupulong dito sa barangay ugnayan, sabi ko, gawin nating informal, huwag nating lagyan ng program. Ngayon, pag sinabing informal, nalalaman natin agad eh. Kasi magsasalita agad yung ating mga barangay officials. Sir, ganito po, nalalatag agad nila yung mga problema. At the same time, bawat mga PCP commanders kung mayroong Bible group at mayroong Bible group together with the barangay officials, yung lahat ng nasasakupan ng Raksabago Police Station. Kaya doon pa lang, nagkakaroon na kami pag may announcement sa barangay, may gusto kami paabot sa barangay, pag kailangan ng responde, nandun na rin sa may Viber group. Doon kami nag-uusap, may mga illegal parking, may mga obstructions, may mga problema, may mga pumasok na mga bago sa barangay. Doon na napag-uusapan sa Viber group. At the same time, maliban doon sa regular barangay ugnayan namin. Kailangan nating tugunan yung mga reklamo at pangangailangan nila. Kasi to respond doon sa mga problema nila, nade-develop natin yung ating police and community relationships. Kasi ang mga tao, tulad nito, isang example na lang, problema ng Deca Homes. Marami na hindi daw masolusyonan. Tinulungan ng pulis natin na solusyonan. Parang the feeling of being safe kasi nandyan yung kapulisan to give solutions to those problems. Sabi nga, lahat na yata ng problema ng komunidad is iniatang na sa ating mga kapulisan. Kaya, pag ibinigay natin o nakabigay tayo ng mga solutions doon sa mga problema nila, doon na de-develop yung trust and confidence ng ating community. First is the strict implementation of curfew. Pangalawa, ibinabalik natin yung responsibilidad sa mga magulang.
Because under the child endangerment law, yung mga nahuhuli namin dito, like for example, yung mga nagdadrive na mga minors ng mga sasakyan, pinail namin yung kaso, in-emphasize namin na mayroong kapabayaan sa magulang, nakakasuhan yung mga magulang. But ang pinaka-epektibo talaga para maalagaan natin yung mga kabataan natin is through school visitations. During flag racing, we talk to principals, teachers. As pag-flag racing, nakikipag-usap kami sa mga kabataan. Information drive ulit, lectures about the laws, para madahan-dahan, mabali yung mga maling paniniwala ng mga kabataan natin. Kaya, every Monday we schedule to go to schools at may time yung kapulisan natin na mag-lecture at yung may katanungan yung mga kabataan natin, nasasagot natin. Pakinggan naman natin ang mahalagang panawagan at taus-pusong mensahe ng pinuno ng himpilan ng pulisya ng Rahabaho para sa ating mga kababayan sa Tondo at sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa inyong pulis at your service. Isang paanyaya sa patuloy na pakikipagtulungan para sa ligtas at maayos na pamayanan. Yung mensahe ko na lang dito sa mga batang Tondo, makakamit din natin yung pangarap natin na sa bagong Tondo tayo ay disiplinado. At yung paniniwala ng aming Yorme Isko Moreno na basta Mandalenyo, disiplinado. So, we need the cooperations of the community. Hindi namin magagawa ito kung wala ng suporta ninyo. Makakamit natin yung pangarap natin na maging matahimik, matiwasay, malinis ang Tondo. Kaya we will go do our job, we will contribute our part doon sa mantra namin dito sa siyudad ng Maynila na kami, we will contribute that together we will going to make Manila great again. Muli, magandang gabi po sa lahat. Nais ko pong batiin ng 14th anniversary ang Police at your service. Ako po muli si Police Lieutenant Colonel Ronald M. De Leon, the Station Commander of Rahabago Police Station, ang inyong police at your service. Sa bagong PNP, sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Pinatunayan ng Rahabaho na ang tunay na seguridad sa pamayanan ay bunga ng pagkakaisa. Sa pamamagitan ng matibay na ugnayan sa pamahalaang lungsod, ang pinuno ng barangay at mga kababayan sa Tondo nakatuwang sa paglilingkod, nananatiling ligtas at matatag ang buong komunidad. Ito ang malinaw na patunay ng tapat at walang kapantay na pag-aalay ng sarili para sa kapakanan ng bawat mamamayan. Dahil ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, maglilingkod ng mabilis, tapat at tunay na nararamdaman ng mga taga-Tondo.